Hay salamat, natapos din. Sambit ni Hana matapos niyang maipasa ang huling gawain na ipinagawa sa kanila ng kanilang propesor. Si Hana ay kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo, ngunit dahil sa nangyaring pandemya, halos lahat ng estudyanteng katulad niya ay nag-aaral na lamang mula sa kanilang mga tahanan. Pasado alas 11 na pala, aniya matapos mabaling ang tingin sa orasan at makitang malalim na pala ang gabi. Ngunit sa halip na matulog ay kinuha niya ang kanyang telepono mula sa mesa at tinipa ito. Hello kuya, kumusta ka na? Mensahe niya sa kanyang pinsan na si Kael na nagtatrabaho sa Maynila. Pagkaraan ng ilang segundo ay tumunog din bigla ang kanyang telepono, tiningnan niya ito at nakitang may mensahe rin pabalik para sa kanya ang kanyang pinsan. Ayos lang naman, bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na. Tanong nito para kay Hana. Katatapos ko lang din kasi kuya gumawa ng mga gawain ko sa paaralan, hindi pa ako masyadong inaantok, mensahe nito pabalik. Ganun ba? Magpahinga ka na at kailangan mo ng tulog. Nga pala Hana, baka may matanggap kang mensahe mula sa kaibigan ko Nang mabasa ang huling sinabi ng kanyang pinsan ay agad na napakunot ang noo ni Hana. Ha, bakit naman kaya? Sambit niya sa sarili sa pagtataka kung bakit nga ba siya kakausapin ng kaibigan nito, ano ang dahilan? At paano siya nito nakilala? Habang nagtitipo mula sa kanyang telepono upang itanong sa pinsan ang dahilan ay bigla na lamang din siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang estrangherong lalaki. Hi, pinsan ka ba ni Kael? Pagtatanong nito. Pagkabasa ay naisip niyang marahil ito na nga ang kaibigan na sinasabi ng kanyang pinsan. Ngunit bago niya ito sagutin ay naisipan niyang tingnan at siyasatin ang mga larawan nito na makikita mula sa kanyang profile. Nakita niya na halos lahat sa mga ito ay kasama ang kanyang pinsan. Ano na naman kayang ginawa ni Kael at bakit ako kakausapin nitong kaibigan niya? Pagtataka ni Hana. Kaya naman, tinawagan na nito si Kael upang diretsuhang matanong. Hoy Kael, Jeff ba ang pangalan ng kaibigan mo? Tanong nito sa kanyang pinsan. Narinig niya pa itong tumawa sa kabilang linya at sabay sabing, Oo. Bakit? Gusto ko kausapin? tanong ni Kael kay Hana. At ano ba ang mga sinasabi mo sa kanya? Tanong niya habang nahihinuha sa isipan ang mapang-asar na mukha ng kanyang pinsan. Hay nako Hana. Gusto ko kausapin pero sa akin ka nagtatanong? Ba't hindi mo kaya replyan? O siya sige, bahala na kayo dyan. Ha? Pero, Naputol na ang sasabihin ni Hana kaya naman nakaramdam siya ng inis at kasabay nito ang hiya dahil hindi niya alam kung ano nga ba ang dahilan sa likod ng mensahe ng estrangherong lalaki. Matagal niyang tinitigan ang mensahe hanggang sa mapagdesisyonan nitong kausapin na ito. Kinuha niya ang telepono at tumipa ng mensahe. Hello. Oo. Pinsan nga ako ni Kael. Pagkapindot nito ng send button ay wala pang ilang segundo ay nakatanggap na agad siya ng mensahe pabalik. Gusto lang sana kitang makilala, sambit nito. Jet ang pangalan mo tama. Oo, medyo nagulat ako. Siguro kung ano-ano na naman ang sinasabi sa'yo ng pinsan ko no. Naku talaga mayayari sa akin yun. Pa niya sa kanyang telepono para sa mensahe kay Jet. Ay alam mo bang proud na proud sa'yo yun? Base sa mga kwento niya, para kang anghel kaya siguro gusto rin kita makilala ng personal, yun ay kung ayos lang sa'yo. Balik na mensahe ni Jeff para kay Hana. Lihim na napangiti si Hana sa sinambit ng binata at sa tingin naman niya ay maayos itong makisama. Oo naman, nga pala. Hana ang pangalan ko, balik nito ng mensahe. Ako nga pala si Jeff, 24 years old na ako, ikaw ba? Tanong nito sa kanya. 21 taong gulang pa lamang ako, at kasalukuyang tinatapos ko ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Pinindot niya ang send button ngunit makalipas ang ilang minuto ay wala na siyang natanggap na mensahe mula rito. Ibinaling niya ang tingin sa orasan at nakita niya na pasado alauna na pala ng madaling araw. Hala, umaga na pala. Naisip niyang kaya siguro hindi na nakapag-reply si Jeff ay dahil nakatulog na rin ito. Kaya naman itinabi na niya ang kanyang telepono at humiga na sa kanyang higaan. Kinabukasan, maagang nagising si Hana dahil nag-uumpisa ang klase niya ng alas 7 ng madaling araw. Ngunit dahil nasa bahay lang naman siya at kailangan lang nabuksan ang kanyang laptop upang makapasok sa kanilang klase, hindi na siya naligo o nag-ayos.
Siguro pagkatapos na lang ng klase ako maliligo, sambit nito. Naalala nito si Jet at tiningnan ang kanyang telepono, ngunit wala itong natanggap na mensahe. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng lungkot, ngunit naisip niya na lamang na baka dahil kulang siya sa tulog kung kaya't hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Mabilis na lumipas ang buong araw ni Hana, gabi na naman pala, ika niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono at nakita nito ang mensahe ni Jet. Sa hindi alam na dahilan ay napangiti siya at dali-daling kinuha ang kanyang telepono. Hello, magandang gabi Hana. Pasensya ka na at hindi nakita na replyan kagabi. Kumusta ka? Ani ng binata sa kanya. Maayos naman. Ayos lang iyon, mensahe nito pabalik kay Jet. Nagtuloy-tuloy na nga ang koneksyon ni Hana at Jet. Madalas na silang nagkakausap, minsan pa nga ay tumatawag ito ngunit tuwing gabi lamang. Subalit naiintindihan naman ni Hana dahil para sa kanya, kinakailangan din naman niyang mag-aral sa umaga at kailangan din naman ni Jet na magtrabaho. Sa ilang araw na pag-uusap nila ni Jet, nakilala na ni Hana ang binata. O talaga, si Alea, kapatid mo? Tanong ni Hana kay Jet sa tawag sa telepono. Oo, tinanong ko nga, sabi niya ay kabatch mo raw siya. Kaya kilala ka rin niya, sambit ni Jet sa kabilang linya. Hala napakaliit naman ng mundo, o siya, baka makilala ko pa siya ng lubusan. Familiar lang naman kasi siya sa mukha sa akin. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa, daan para mas makilala nila ng lubusan ang isa't isa. Ngunit katagalan, tumigil si Jet ng pakikipag-usap sa kanya. Aniya, marami itong trabaho kung kaya't sa isang linggo ay isang beses na lamang itong makipag-usap sa kanya. Sa kabila nito, naintindihan ni Hana si Jet dahil nabanggit din itong ito ang nagpapaaral sa kanyang nakababatang kapatid. Para kay Hana, si Jet ay isang responsableng lalaki na alam ang prioridad sa buhay. Alam nito ang salitang pakikisama at alam din nito ang mga sariling limitasyon. Mga bagay na naging dahilan upang mahulog ang loob niya sa binata. Hana, tara na. Ano habang buhay ka na lang sa bahay niyo? Sambit ni Mecca, ang kaibigan ni Hana. Oo, heto na. Saglit lang naman kasi, ba't ka ba nagmamadali? Hiyaw ni Hana sa kaibigan. Alam mo namang may isa pa tayong kasama diba? Tara na wag na natin paghintayin yung pinsan ko. Nako, napakabugnutin pa naman nun, reklamo nito. Nagplano kasi ang dalawa na lumabas total ay araw naman ng linggo. Ngunit, isasama ni Mecca ang pinsan na si Josh upang makapasyal na rin dahil galing itong Maynila. Pumunta sa isang kafe ang magkaibigan at pagdating nila doon ay nakita nilang naghihintay na rin sa kanila ang pinsan ni Mecca na si Josh. Hoy Josh, sigaw ni Mecca sa kanyang pinsan. Kumaway ito upang makita sila mula sa entrada ng kafe. Ano ba Mecca, hindi mo kailangang sumigaw. Reklamo ni Hana habang natatawa na lamang sa ginawa ng kaibigan dahilan upang mapalingon ng ilang tao sa loob ng establishmento. Habang papalapit ay natanong na ni Hana si Josh na sa hindi malamang dahilan ay nakita niyang nakangiti sa kanya. Nagtaka si Hana ngunit kalaunan ay ngumiti rin ito. Josh ito nga pala si Hana, kaibigan ko. Hana, siya si Josh, pinsan ko, sambit ni Mecca upang makilala nila ang isa't isa. Hello, nice to meet you Josh, bati ni Hana. Hi, nice to meet you too. Ngiting sambit ni Josh habang matamis ang ngiti sa kanya. Kumunat ang noo ni Hana sa akto ng binata ngunit hindi na lamang niya ito pinansin. Mec is right, mas maganda ka nga sa personal, sambit ni Josh na kanyang ikinagulat. Ha, ako, tanong nito pabalik. Natawa ang binata sa reaksyon ni Hana kaya naman hindi nito napigil ang guluhin ang kanyang buhok. Yes. You're beautiful Hana, sambit nito. OMG, kinikilig ako Hana. Tili ni Mecca na nakaagaw ng pansin ng dalawa, in fairness bagay kayong dalawa, dagdag nito na ikinatawa nilang dalawa ni Josh. Pasensya ka na sa pinsan mo at ganyan talaga kaingay yan, sambit ni Hana kay Josh habang inabot ang kape nito na kanilang in-order. Matagal na akong sanay sa kanya hahaha no worries. Sa buong hapon na magkasama sila, maraming bagay ang napagkwentuhan nila. Nalaman niyang matagal na siyang kilala ng binata. Sila ay magkaklase noon ngunit masyado lamang tahimik si Josh kung kaya't hindi ito napapansin.
Ganoon na lamang din ang gulat ni Hana nang sabihin nito na matagal na itong may nararamdaman para sa kanya. Ngunit iba ang naramdaman ni Hana nang malaman iyon, sa halip na may lang ay tila nakaramdam pa siya ng saya. Ngunit iniisip niya na lamang na baka marahil dala lamang iyon ng masaya nilang kwentuhan. Ihahatid na kita sa inyo, Hana, turan ni Josh pagkatapos may hatid sa bahay ang pinsan na si Mecca. Sigurado ka ba? Kaya ko rin namang umuwi. Baka maistorbo pa kita, tanong niya sa binata ngunit iginiya siya nito papunta sa motor. At inalalayan upang komportableng makaupo sa sasakyan. Hindi nakaimik si Hana sa ginawa ng binata. Unang beses pa lamang na may gumawa nito sa kanya at nakaramdam siya ng tuwa sa ipinakitang magandang loob ng binata. Matapos lamang ang ilang minuto ay narating na nila ang bahay niya. At katulad ng ginawa nito kanina, inalalayan siya nito pababa sa motor at ito rin ang nagtanggal ng helmet sa kanyang ulo at iniayos ang kanyang buhok. Ayan, maayos na. Sige na pumasok ka na muna at pagsara mo ng pinto ay aalis na ako. Nakangiting wika ng binata kay Hana na hindi malaman ang nararamdaman sa sitwasyon na iyon. Salamat sa paghatid, Josh. Mag-iingat ka, iyon na lamang ang kanyang nasabi bago pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Pinagmasdan pa ni Josh ang pagpasok ni Hana at napangiti ito. Mag-iingat ako para sayo, bulong nito sa sarili at dali-daling pinaandar ang motor. Narinig ni Hana ang pag-alis ng binata kung kaya't mas nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya lubos maisip ang sitwasyon niya sa ngayon. Dala na rin ng pagod sa buong araw ay dumiretso na siya sa kwarto, naglinis ng katawan, at natulog. Nagising si Hana sa tunog ng kanyang telepono. Tunog na nakatanggap ito ng mensahe. Kinuha niya ang telepono at kahit inaantok ay pilit niyang binasa ang mensaheng natanggap. Ngunit nang makita kung sino nag-message ay agad na lumaki ang kanyang mata. Si Jet, napabangon siya at agad na binasa ang mensahe. Hi Hana. Kumusta ka? Miss na kita. Naramdaman ni Hana ang pagkabog ng kanyang dibdib at mas piniling hindi muna ito balikan ng mensahe dahil hindi rin ito alam ang sasabihin. Napagdesisyonan niyang bumaba na lang upang mag-agahan. Pagbaba ay biglang sumigaw ang kanyang ina. Hana, kumain ka na, may nagpadala ng almusal para sayo. Josh daw ang pangalan. Ha, ano ma? Nagpadala si Josh ng almusal para sa akin, pagtatakang tanong ni Hana sa ina. Bingi ka ba o bingi ka? Sinabi ko na diba, nagpadala nga ng almusal. Kainin mo na lang yan. Napaupo si Hana sa kanyang upuan, at doon pumasok na sa kanyang isipan kung nasaan siyang sitwasyon sa ngayon. Naku po, napahilamos na lamang siya nang mapagtantong dalawang lalaki ang umaagaw sa kanyang pansin sa ngayon. Patuloy din naman ang pagpapalitan nila ng mensahe ni Jeff tuwing gabi. At mga nakaraang araw nga lamang ay madalas na rin ang pamamasyal nila ni Josh. Sa isip ni Hana, natutuwa siyang kasama si Josh. Dinadala siya nito sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Binibigyan siya ng buong atensyon nito at nakikinig sa kanya sa lahat ng problema. Sa gabi naman ay patuloy pa rin ang pagpapalitan nila ng mensahe ni Jeff ngunit kadalasan nito ay nakakausap lamang niya kapag mas nauunang magpadala ng mensahe si Jeff sa kanya. Sa isip niya, ayaw niya itong i-message sa lahat ng oras na gustuhin niya dahil ayaw nitong makaistorbo. Kung kaya't hinihintay na lamang nito kung kailan siya nito kakausapin. Kinuha ni Hana ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang kaibigang si Mecca. Ilang ring pa lamang sa kabilang linya ay agad na sumagot ang kaibigan nito. Hana, bakit may problema ka ba? Ani nito mula sa kabilang linya, sa totoo lang. Oo, sambit niya. Ha, anong problema? Bakit? May nangyari ba dyan sa bahay niyo? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan dala ng pag-aalala. Hindi, wala. Hais, problema ko sila Josh at Jeff, sambit nito. Ano ba ang nangyayari sa inyong tatlo? Sabihin mo nga sa akin kung anong nararamdaman mo para sa kanilang dalawa. Gusto ko si Jeff, pero ayoko ring mawala si Josh, aniya sa kaibigan. Ha, baliw ka ba? Hindi naman pwede yun. Ano ba talaga, pagtataka ng kaibigan kay Hana? Napabuntong hininga ito saka nagsimulang magkwento sa kaibigan, si Jeff, nararamdaman kong may pag-aalinlangan siya sa akin. Gusto niya ako pero parang may pumipigil sa kanya, simula nito. Parang iniisip niya na mas bata ako kaysa sa kanya, marami pa akong magagawa kaya nasabi niya rin sa akin na hahayaan niya muna ako sa ngayon sa kung ano ang gusto ko.
Pansin ko rin na kinakausap niya lang ako kung kailan niya gusto o kung kailan siya libre pero ako maghapon akong naghihintay sa kanya. Pero naiintindihan ko pa rin siya. At pagtapos naman, paano si Josh? Tanong ni Mecca. Si Josh, ayoko siyang mawala. Ayokong mawala siya. Gusto kong nandito lang din siya sa tabi ko. Gusto ko yung mga ginagawa niya para sa akin at masaya ako sa kanya, ani ni Hana sa kaibigan. Oh, hindi nga pwede yun Hana. Pero alam mo naman di ba? Proud ako sa'yo kasi kaya mong maging honest sa sarili mo. Proud ako sa'yo pero ang gusto ko lang din ay maging masaya ka. Gusto ko mapunta ka sa taong hindi ka na magsasabi para lang bigyan ka ng atensyon kasi kusa niyang ibibigay yun. Gusto ko matrato ka rin ng tama, pagpapayo ni Mecca sa kanyang kaibigan. Ilang minutong nanahimik ang kabilang linya at maya-maya ay nakarinig si Mecca ng buntong hininga. Salamat Mecca, at least alam ko na rin kahit papaano kung anong gagawin, aniya sa kaibigan. Ano ka ba, kaibigan mo ako kaya wala lang yun. Anytime Hana. Nagkwentuhan pa ang dalawa bago tuluyang ibinaba ni Hana ang tawag sa kaibigan. Tumingin siya sa orasan at nang makita na 10:00 na ng gabi, naglinis na siya ng katawan at naghanda ng matulog. Napangiti siya sa kanyang naisip. At least alam ko na. Nagising din ako, pero sana lang din tama ang desisyon ko. Sana worth it na ikaw ang piliin ko. Sana tama to, sambit nito bago tuluyang pumikit na upang matulog.